Mukhang successful ang ating mga comparison videos on Kai Sotto mga kapatrol. Kaya in this video ay titingnan naman natin ang skilled young center ng Utah Jazz na isang Turkish. Kilalanin natin si Omer Yurtseven at kung bakit kahit isa siyang undrafted ay nakapasok pa rin siya sa NBA. Pero bago yan ay panoorin muna natin ang kanyang highlight video vis-a-vis ang video ni Kai to have a better idea kung nasaan na ang ating idol in relation sa kanyang NBA dream. And according sa scouting report ng Draft Express, Kai Omer, and I quote, he has impressive physical tools. He has a fairly strong base and proves to be a solid athlete on the move. Well, mukhang dito pa lang ay nakikita na natin ang kaibahan ni Kai Sotto at Omer Yurtseven. Kahit hindi masyadong malaki ang katawan, ay napakalakas naman itong si Omer. Ito kasi ang mga European prototype body na kahit sa batang edad ay malakas na ang katawan. Ito ang pinakamalaking problema ni Kai dahil bago siya nagpa-draft ay malambot pa ang kanyang laro kaya nahihirapan siya sa physicality. Parang nakikita ko sa kanya ang isang Guaga Bitansky na merong opensa. Omer is more of a scorer than a defender. Pero dahil sa kanyang matinding lakas ng katawan, kahit at a young age ay nakikita ito ng mga NBA teams. Kaya kahit undrafted si Omer, ay nakatatlong NBA teams na siya. And in terms of skills ay sa palagay ko, may lamang ng konti si Kai dahil sa kanyang insane low post moves. Pero nagkakatalo talaga sa lakas ng katawan dahil lahat ng mga NBA players ay mga malalakas ang katawan. Kaya dapat talaga na magpalakas pa ng husto si Kai dahil sa tingin ko, ito na lang ang kulang sa kanya. Compared kay Omer, ay mas marami ang mga galaw ni Kai and he is a legit 7'3" na merong galaw na katulad ni Omer. So in other words, si Kai ay isang 7'3" version na Omer Yurtseven pero kulang pa ang physicality ni Kai kaya once makukuha na niya ang tamang lakas ng kanyang katawan, ay siguradong pag-aagawan na si Kai sa NBA. Most probably next year ay magiging mas malakas na si Kai at mukhang bumibilis pa at nagiging more athletic si Kai, kaya the future is bright for Kai. At ngayon, kilalanin natin ng husto itong si Omer Faruk Yurtseven. Ipinanganak siya noong June 19, 1998 at isa siyang professional basketball player mula Turkey na huling naglaro para sa Utah Jazz ng NBA. Naglaro siya ng kanyang college basketball para sa NC State Wolfpack at Georgetown Hoyas at siya ay may taas na 6'11" at may bigat na 275 pounds at naglalaro siya bilang center. Ipinanganak siya sa Tashkent, Uzbekistan sa mga magulang niyang Turkish at naglaro ng basketball sa Turkey para sa youth national team ng Turkey. Napili itong si Omer sa Best 5 ng 2014 FIBA Europe Under-16 Championship at inanyayahan din siyang maglaro sa Jordan Brand Classic International Game. At noong March 20, 2015, nag-debut siya sa EuroLeague sa isang laro laban sa Emporio Armani Milano na kung saan nakapagtala siya ng 2 points sa kanyang 1 minutes of playing time. At noong October 2015, naglaro siya laban sa Brooklyn Nets sa Barclays Center sa Brooklyn, New York. Nakakuha siya ng 8 points and 7 rebounds kasama ang isang block sa loob ng 15 minutes of action sa panalo ng kanyang koponan laban sa Brooklyn Nets. Siya ay naging pinakayang na player sa kasaysayan na naglaro ng isang NBA preseason game sa edad na 17. Sa kanyang professional career,
Naglaro siya para sa Oklahoma Blue City noong 2021 matapos naging undrafted sa 2020 NBA Draft. Pumirma itong si Omer ng Exhibit 10 deal sa Oklahoma City Thunder noong December 8, 2020 pero pinakawalan siya kinabukasan. At noong January 28, 2021, siya ay isinama sa roster ng Oklahoma City Blue, ang NBA G-League affiliate ng Thunder. At naglaro din siya para sa Miami Heat noong 2021 to 2023. Noong May 14, 2021, pumirma itong si Omer sa Miami Heat at noong August 1, sumali siya sa Heat para sa NBA Summer League. At 5 araw pagkatapos nito, ay muling pumirma sa Heat. Noong December 26, nagkaroon siya ng kanyang unang career start at nakapagtala siya ng 16 points and 15 rebounds sa kanilang 93-83 na panalo laban sa Orlando Magic. At noong November 15, 2022, sumailalim itong si Omer sa operasyon para sa isang impingement, bone spur at stress reaction sa kanyang left ankle. Naglaro itong si Yort 7 sa 2023 NBA Finals kung saan ang Miami Heat ang pangalawang number 8 seed sa kasaysayan ng NBA na umabot sa NBA Finals. Natalo ang Heat sa finals sa loob ng 5 games laban sa Denver Nuggets. At naglaro din siya para sa Utah Jazz noong 2023 to present. Noong July 17, 2023, pumirma itong si Omer sa Utah Jazz. At naglaro din siya sa kanilang national team. Si Omer ay naging membro ng junior national team ng Turkey. Naglaro siya para sa junior national teams sa 2013 FIBA Europe Under-16 Championship at sa 2014 FIBA Europe Under-16 Championship kung saan siya ay napili sa All-Tournament Team. Naglaro rin siya sa 2015 FIBA Europe Under-18 Championship kung saan nanalo siya ng silver medal at sa 2016 FIBA Europe Under-20 Championship kung saan nanalo siya ng bronze medal at napili sa All-Tournament Team. At natapos niya ang kanyang karera sa junior national team ng Turkey sa 2017 FIBA Europe Under-20 Championship. Sa Under-18 Youth Age Competition sa Turkey, nag-record itong si Omer ng double-double of 91 points, scoring more points than his entire competition, making 13 out of 48 shots, including 5 3-pointers. At nakakuha pa siya ng 28 rebounds sa kanilang 115-82 na panalo over the Youth Club of ALL Basketball Efesas. At noong February 15, 2016, iniwan niya ang Fenerbahce upang maglaro ng college basketball at nagsabing kailangan niya ng mas maraming oras sa paglalaro kaysa sa kanyang natanggap sa Fenerbahce. Inanunsyo ni Omer na maglalaro siya ng college basketball sa North Carolina State University. Gayunpaman, dahil sa kanyang nakaraang exposure sa paglaro para sa Fenerbahce sa ilang professional games, nagpa siya ang NCAA na suspendihin siya sa unang 9 na laro ng kanilang season at kailangan din niya mag-donate ng $1,000 sa isang charity na kanyang pinili in exchange for him to be fully eligible for playing time moving forward. Matapos matupad ang kanyang suspensyon, nagbalik siya sa court noong December 15 sa isang panalo laban sa Appalachian State University.